Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Busy ngayon sa kanyang hobby turned advocacy, si Asia's multimedia star Alden Richards. Tumulong si Alden para mag-organize ng Run for a Cause para sa Mobile Fund, kung saan isa siya sa board member. We're calling it Lights Camera Run, takbo para sa pelikulang Pilipino. So all the proceeds of the fund run will go directly to Mobile Fund. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre another blessing na naman po kay Alden Richards. Another business na naman po ang tinatrabaho ni Alden Richards. Di po ba? Ito yung sinasabi ko mga kaaldab na tuloy-tuloy na nga po ang pagtanggap ng business ni Alden Richards. Bukod po sa pag-organize niya sa Mobile Fund. Di po ba? Ito na po yung mga patunay ni Mr. Destiny na freelancer na po talaga si Alden. Marami kasing bumabatikos po sa akin mga kaaldab na hindi daw totoo. Ito lang yung sample. Una sa Mobile Fund, meron na pong advocacy si Alden Richards sa Mobile Fund. Natutulungan niya po. Isa po kasi to sa hindi po ginagawa ng iba. Hindi rin ito mga kaaldab. Kaya nga po malaking tulong si Alden Richards sa Mobile Fund. Tapos may kumpanya pa po siya. Tapos meron po siyang ino-organize na mga ganito. At meron pa pong kumbaga concert na abangan uli. Di po ba sa Eraserhead? Kaya nga po sabi ko sa inyo mga kaaldab, may mga bagay-bagay po na mahirap po talagang ipaliwanag, mahirap po talagang sabihin, pero nakikita nyo naman po yung mga dahilan. Ito na nga po talaga yung kakaiba na dati-rati pinipili ni Alden yung mga magiging project niya, pero ngayon kita nyo tanggap ang dami, halos lahat ata tinanggap niya. Ito lang po yung ebidensya at patunay na hindi na siya makakagawa ng mga teleserye. Kumbaga hindi ko naman sinasabi magkukwit na siya sa showbiz. Itigil na yung yung mga teleserye, mga ganito ganyan. Malaking pagbabago po kay Alden. Focus po muna ngayon siya rito. Ito po kasi yung sinasabi ko nung una pa lang. Kaya nga po maraming nagre-react sa akin, maraming nagko-komento na binabasag ako. Pero dito ramdam nyo naman po, kitang-kita nyo naman po. Di po ba yung buong istorya at buong katotohanan? Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang po kayo, maging kampante, maging matatag. Alam nyo, sa totoo lang po mga kaaldab, marami po talagang update, marami po talagang ganap na talagang umaayon po sa mga binablogs natin, sa mga ina-update ko. Kaya nga po taas no po si Mr. Destiny sa mga basher, sa mga bitter po sa akin. Dahil totoo naman po yung pinapaliwanag ko, hindi lang po nila matanggap. Hindi lang nila matanggap na tumutugma. Alam nyo kasi mga kaaldab, kapag ako nagbibigay po kasi ng update, talagang pumapabor. Kaya takot po sila na lahat ng sabihin ko nagiging totoo. Dahil aldab ako Ang ibig sabihin lang po nun, maniniwala sila sa akin na talagang magkakabalikan at talagang magiging kumbaga matatag pa rin ang fandom. Ako daw po yung yung tipong nagsusulsol sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor na maniwala pa rin daw sa aldab kahit wala na. Kaya nga sinasabi ko to, hindi naman po sa akin ang gagaling yung update. Hindi naman po sa akin ang gagaling yung mga fake news. Kasi sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sa YouTube, makikita nyo naman po yan Di po ba? Hindi lang naman po sa akin ang galing yan. Kaya lang syempre advance lang po ako. Nauuna lang po akong magbigay ng balita. Kaya po nasasabihan akong fake news. Kaya nga sabi ko sa inyo, di po ba, huling pelikula ni Alden sa 2024, yun nga po, yung Hello Love Again at saka yung kay Heaven. Kasunod na nito yung International at Aldab movie.
Oh, kapag ka nagkatotoo naman to mga kaaldab, sasabihin naman nila, nako, ano lang yan, kumbaga, natsambahan lang ni Mr. Destiny yan. Sa dami po ng in-update ko mga kaaldab, tsamba lang po ba yun? Hindi, real talk to mga kaaldab. Kaya nga sabi ko sa inyo kay Mengay lang po, hindi po ba nasa beach po siya? Marami nag-react, hindi daw po daw totoo yun. Pero kitang kita nyo naman po na umitim si Maine. Ang laki po ng initim ni Maine. Hindi po ito galing ng US. Alam naman po natin na puputi ka. Alam naman po natin na kumbaga hindi naman sila pumunta sa beach. Kumbaga nag-ride po sila sa snow. Nakakaitim po ba ang snow? Kapag sinasabi ko yan, tinatawanan lang po tayo. Maraming kritiko po yung mga mababasa at maririnig ninyo. Pero kampante lang naman ako. Masaya naman ako. Kasi kahit naman po anong gawin ko rito, yung mga bagay-bagay na sinasabi ng iilan, pinapaliwanag ng iilan, panalo. Yan ang isa sa rason mga kaaldab kung bakit ako kampante. Kung bakit ako matatag. Kung bakit hanggang ngayon nananatili tayong hindi natitinag. Kaya po pag gustong-gusto nilang pabagsakin ang channel natin kasi tayo po ang talagang totoong 101% Aldab Nation. Di po ba? Kaya nga po napakaraming blessing ang tinatamasa ni Alden dahil totoo naman po lahat ng sinabi niya. Una sa lahat, hindi niya po pinaasa at wala po siyang sinabi na nililigawan niya si Catherine. Ang sabi niya, magkaibigan lang po sila at naging malalim pa yung pagkakaibigan nila. Yun lang naman po yun eh. Tapos na yung pelikula. Wala na. Si Mark na lang po yung Mark Alcantara. Yun po yung dumidikit ngayon kay Catherine. Bakit hindi nila binabash? Bakit hindi nila inaano yung tao para magsalita? Kaya nga sabi ko sa inyo kasi may mga bagay-bagay po dahil daw si Catherine magiging judge sa AGT. Tapos sinasabi naman ng iba na wala daw kakwenta-kwenta itong magiging judge. Sa Pinoy Big Brother naman sa GMA, sa bagong show, sinasabi naman nila na si Alden Richards yung magiging host. Tapos binabasag naman po ng iba. Si Dingdong Dantes naman daw po yung bagay na bagay dun. Ngayon iniintay natin kung ano nga po bang show ang isasalang para kay Alden. Pero tikom pa rin po yung bibig nila. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na kapag ang GMA, bawal talaga. Walang lalabas at makakalabas ng balita kung ano man yan. Tanging reporter lang po ng GMA Network. Yan ang sinasabi ko mga ka-Aldab na tikom ang bibig. Ganyan din po ang nangyari sa Aldab ng mga panahon na hindi namin alam na pinaghihiwalay na po o unti-unti na pong pinaghihiwalay ang Aldab. Kasi sabi nga po ni Attorney Annette Gozon, andyan yung Aldab. Hindi naman kami papayag na maghihiwalay yan. Hindi naman kami kumbaga iwawalay namin yan. Yung tipong napaasa kami. Hindi lang ako buong Aldab Nation. Yung tipong naniwala kami. Siyempre Attorney Annette Gozon yan eh. Di po ba? Magsasalita po ng ganyan sa Aldab. Yun lang po ang pagkakamali namin. Na hindi namin iniisip na kumbaga pinaasa lang kami para matuloy-tuloy na paunti-unti pinaghiwalay na tapos ginawa ng project si Alden hanggang sa magulat na lang po kami. Ganyan po kahusay ang ng GMA kapag sinabi nila sa mga artista nila walang lalabas na ganito. Kapag nabigyan ng memo ang Eat Bulaga talagang kailangan gawin mo. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito mga ka-Aldab para lang po malinaw lalo na nga po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. May kanya-kanya tayong pananaw at opinyon na wala pong pilitan. Di po ba? May kumbaga kung anong paniniwala ninyo, nire-respeto po yan at ginagalang. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tututok lang kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest
na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.